Mga kapatid, ito po lahat ay magagaling na halamang gamot. Ating pong pag-aaralan kung paano ito mas mabisang magamit natin sa ikabubutihan ng ating kalusugan at sa kagagaling nating karamdaman. Pero bago po tayo magpatuloy, nais kong pasalamatan po kayo sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga ginagawang paglilingkod. Paki-follow din po ninyo ang isa pa nating Facebook page, ang Buhay at Kalusugan Ministry. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Kagaya ng aking nabanggit, kanina lang mga kapatid, itong luya, itong sibuyas Tagalog, itong kalamansi, at itong oregano, at itong kamarya ay lahat ito po yung magagaling na halamang gamot. Kaloob po ng Diyos ito sa tao na kung gagamitin ng buong sikap na may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, tinitiyak ko sa inyo, magpapalain kayo ng ating Diyos. Okay, ito po yung lalong maganda kung gagamitin sama-sama sa paanong paraan. Kukuha kayo ng dahon ng oregano at saka dahon ng kamarya. At mga ilang piraso ng luya, mga ganito kalalaki, kahit mga 3 na ganito kalaki. Mga kapatid, kahit maparami ito. Itong kamarya at saka itong oregano at saka sibuyas, kahit maparami po yan. Ito inyong gagayat-giyatin lang, ito naman luya inyong pipit-pitin, at itong kalamansi inyong slice po yan. At ibabalot nyo magkakasama sa dahon ng saging. Dublihin po ninyo ang pagkakabalot sa dahon ng saging para kahit na inihaw ninyo, ang tawag doon ay pinais sa dahon na iniihaw sa apoy. Mga kapatid. Ngayon, pag yung po'y luto na, nagkakatas na doon sa loob ng dahon na mainit dahil inyong inilagay sa apoy. Mga kapatid, pag malamig-lamig na siya, yung maligamgam pa, yung kayang tiisin ng balat, mga kapatid, ibalot nyo sa manipis sa tela at inyong itapan po dito sa liig kung mayroon kayong namamagang tonsil o may tonsillitis kayo. O kaya mayroon kayong thyroid gland problem. O halimbawa, mayroon kayong namamagang thyroid. Mga kapatid, yung po kahit sa goiter, pwede po yung makatulong. Pagtapal na yon. Pwede ring itapal dito sa tiyan kung kumakabag laging inyong tiyan. Lalo na po sa tapat ng atay, sa kanan ng inyong tiyan. Maganda rin pong itapal kung dito, halimbawa namamagang inyong kidney, sa inyong bayawang sa likod. Talian lang po ninyo ng elastic bandage para hindi po siya nalalaglag. Kahit may balot kasi pag walang tali, yun po ay malaking posibilidad na malaglag mga kapatid. Isa pa, yung katas ng pinais nito, halimbawa, napais na ito, luto na, ilalagay nyo sa mangkok. Ganun-ganun ninyo, tapos yung katas po nun, imasahin nyo sa likod. Na banayad lang, mainit-init pang katas, imasahin nyo sa likod ng inyong anak na sobrang ubo. Yung inyong anak na yung uboy hindi halos sumakbak. Yung hindi makatulog sa sobrang kapit na plima, halos hinihika na. Pati dito sa dibdib, imasahe po ninyo mga kapatid. Kahit dito sa likod, sa baywang, sa tapat ng inyong kidney. Pwede rin pong imasahe yan sa mga tuhod o kaya dito sa may hita, papunta sa paa, ipahid po yan ng mga taong may mga arthritis. Makakatulong yan ng malaki, minamahal ko mga kapatid, kung ito po ay inyong gagawin ng buong sikap na may pananalangin sa Panginoon. At inyong susundin ang mga payo na mga dapat iwasan at hindi dapat kainin at sundin ang mga payo na hindi dapat inumin ang mga nagkukos ng sakit. Mga kapatid, ako'y naniniwala sa magitan po ng ganitong mga paraan, mga simpleng paraan pero hindi magastos. Kunting tiyaga lang sa abala, pero tinitiyak ko sa inyo, pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon.